Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Awat muna tayo kay 88. Hindi ko na kaya yung pero meron tayong pag-uusapan ngayon, interesting na topic. Ito ay matagal naman na ito issue eh. Actually, mag-iisang buwan na ba? Or nitong September lang yata naging issue. Ito yung tungkol do sa kulto sa anong lugar ba yon? Wait lang, tingnan ko. Basta somewhere yun, probinsya yun eh. Anyway, kilala nyo si Senyor Aguila. Tingnan natin kung anong lugar yun ha. Matagal ko na itong gustong i-content, ngayon lang ang tamang chance. Yung yung Socorro Group. Yung lugar Surigao. So Surigao to. 'Di ba? Parang meron siyang grupo na sinasabing kulto ngayon, meron mga kiniklaim ito, nadaanan ko sa video ni anong name ng channel na to, ni Hevara PH. Ito, mga ginagawang himala ni Senyor Aguila kinwestiyon sa Senado. Nagkaroon ng Senate hearing dito ngayon eh, kasi nga may mga reported na mga nilalabag sila na batas, katulad nung yung pagtatago ng armas, may private army. Then ang controversial pa doon yung mga sexual abuse ng mga kabataan, yung mga pinipilit na ikasal sa naki-MJS ito no nakaraan, 'di ba, mga men? Nakakatakot lang So, reaction natin itong video na to ng may bukas na pag-iisip. Kasi rampant na to eh, parang napapansin ko, parang naging culture na sa Pilipinas na may tutubong ganyan, and then ang daming naniniwala. 'Di ba? Tulungan niyo ako nga na intindihin itong mga ganitong uri ng grupo kung bakit nangyayari to. 'Di ba? Hindi ko rin maintindihan eh. I mean, yung mga promise sa kanila na hindi ko na-gets bakit ang dali nilang paniwalain doon. At yung mga napapaniwala pa nila, mga professional. Hindi basta-basta, may police, 'di ba? May teacher. Doon ako hindi makapaniwala, teacher napilitan mag-resign para sumali dito. 'Di ba? Then yung mga miyembro nito, pinagbebenta daw yung ari-arian para maibigay do sa leader. Paano nangyari yun, men? Minsan naniniwala na rin ako baka may power itong mga leader ng kulto na to na nakukonvince nila yung mga miyembro nila eh. 'Di ba? Nakakabahala. Sorry, akan nga natin to. Itong Services Incorporated ay isang lehitimong people's organization noon, pero nagbago raw ito at oo, parang lehitimo yan, nabanggit, may SEC registration to eh. Then ang founder nito, alam ko 90s ba to na tinatag or may may SEC registration to, pero parang yung nagbago yung nila, yung direction ng grupo nila.
Ang Socorro Bayanihan Services Incorporated ay isang lehitimong people's organization noon. Pero nagbago raw ito at naging kulto nung pumasok na sa eksena si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Si J. Renz ay nagpakilalang mesaya o tagapagligtas. Siya rin daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. So Jesus Christ ang Santo Niño naman si Jesus Christ yan na bata na hindi ko naintindihan bakit yung katauhan ni Jesus Christ nung bata siya yung magre-reincarnate. 'Di ba? Minsan hindi ko rin naiintindihan May napapanood ako dati noon sa mga news. Yung sinasaniban ng Santo Niño na baby din ang boses nung sinaniban. Na kung tutuusin, 'di ba si Santo Niño si Jesus Christ yun ng bata na lumaki. Bakit sasanib yung katauhan ni Jesus Christ ng bata pa siya? Hindi ba pwedeng sumanib na si Jesus Christ mismo as matanda na? 'Di ba? Doon pa nga lang parang medyo medyo kaduda-duda na pag sinaniban ng Santo Niño. May mali na agad doon sa parang ganito yan halimbawa sinaniban ng hindi matahimik na kaluluwa. Halimbawa, kaluluwa ng ginahasa. 'Di ba? Sa isang lugar. Sinaniban siya ng kaluluwa. Hindi ba pwedeng sumanib yung yung kaluluwa na ginahasa nung baby pa yung babae na yun? Ang gulo, 'di ba? Namatay siya ng matanda na So dapat yung kaluluwa niya matanda na rin. Unless siguro kung baby siya namatay, baby din yung kaluluwa niya. 'Di ba? May may explanation behind ba doon sa mga ganung bagay? Kasi doon pa nga lang absurd na yung claim na magre-reincarnate yung Santo Niño, 'di ba? Inabot ng 30 si Jesus Christ, 'di ba? Doon siya namatay. Di dapat kung sasanib si Jesus Christ, edad na 30 din yung sasanib sa iyo. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Siya tinawag na Senyor Aguila. Ang malupit pa rito ay nagpe-perform pa raw ito ng himala. Katunayan, marami sa mga naikahit na member. Ito nga yung so ang talagang naging cause kung bakit sumapi sa kanya ay nagpe-perform siya ng mga himala. 'Di ba? Yun ang naging palatandaan. Parang ito yung madalas kong basahin doon sa Mateo 24:24. Nakasulat yan sa Bible Tamo Mateo 24:24. Basahin natin yung Mateo 24:24. Na-warningan na tayo tungkol sa mga ganyan na may magpapakilala talaga na bula ang Kristo. 'Di ba? Yun siya yung ito basahin natin mga kababayan ko. Sa Mateo 24. Ito hindi naman ako nagbabasa ng Bible verse para ipakita sa inyo banal ako. Ako po ay makasalanan tao din. May mga nakasulat din sa Bible na nalalabag ko. 'Di ba? Huwag magnanakaw. Nangupit na ako sa magulang ko. Igalang mo ang iyong ama't ina, 'di ba? Nabastos ko na ang parents ko, sinagot-sagot ko na. Ano pa ba yung mga nakasulat doon? 'Di ba, wag ka mag-isip ng masama sa kapwa mo. Pag may kaaway ako, nag-iisip talaga ako ng masama. Sino sa atin ang hindi pa nakakalabag sa nasusulat sa Biblia? 'Di ba? However, pwede naman natin gawing reference to para para i-authenticate ang isang tao kung talaga nagsasabi siya ng totoo. 'Di ba? Katulad nito ni Senyor Aguila, Ito yung reference Mateo 24:24. Ayon dito, sapagkat may maglilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Yung pinapakitang himala na yan, debatable naman yan kung totoo o hindi Actually, it doesn't matter kung totoo yung himala na ginagawa. Kung totoo yung magic na ginagawa niyan. 'Di ba? Huwag na nating i-debunk 'yon. Nakalagay naman dito na mayroon talaga magpapakita ng ganyan regardless kung totoo ba yung himala o hindi. May magpapakita ng ganyan para iligaw kayo. Which is ito yung nangyari dito sa dito sa grupo na to.
'Diba? As according dito, sabi, ay nagpe-perform pa raw ito ng himala. Katunayan, marami sa mga nahikayat na miyembro ay napasunod lang dahil sa ginagawang himala umano ni Senyor. diba? Biblical yan, men eh. Ayan oh. Mateo 24:24, ito isinulat 1,000 taon na nakakaraan na nangyayari ngayon. 'Di ba? Yan itong minsan ang hindi ko naiintindihan sa kababayan natin. 'Di ba? Hindi ko sinabi na maging expert kayo sa Bible, ano. Pero mga kababayan ko, yung konsepto kasi ng Diyos, ikaw paano mo nakilala si God the Father? Ano yung ginawang reference mo? Yung mga kwento tungkol sa Diyos Ama, saan mo nakuha? 'Di ba? Saan mo nakuha yung kwento kay Jesus Christ? Na kinikilala mong Diyos niyan dahil 'di ba? Doon to sa iba hindi nila kinikilalang Diyos si Jesus Christ, ano? Well, interpretation nila 'yon. Pero ikaw, I'm sure karamihan sa inyo kinikilala yung Diyos si Jesus Christ. 'Di ba? Saan niyo nakuha yung idea ng pagka-Diyos ni Jesus Christ? Sa Bible. Tama. Ang hindi ko naiintindihan, tayo pag nagbabasa ng Bible, hindi ako banal ha. Hindi ko rin naman kabisado ang Bible. Ang hindi ko naiintindihan, mga men, lalo na pagdating sa pananampalataya, pag yung Bible verse tumatama sa pananampalataya natin, may mga pinipili lang tayo doon sa Bible Hindi natin pinapansin pag tumatama sa atin yung nakasulat sa Bible. 'Di ba? Pero yung idea ng pinagbabasihan mo ng Diyos, diyan naman ang galing. Pero yung mga ibang nakasulat diyan, bakit ini-ignore mo? Katulad nito. 'Di ba? Katulad ng mga manggagamot na nagpapabayad. Ito madalas ko namang sabihin sa inyo to Lalo na kay Nick Banayo pagka kino-content ko siya, 'di ba? Meron kasing talata sa Bible, 'di ba? Itong mga prophet na to, katulad nito ni Senyor Aguila, 'di ba? Nag-aano sila kinukuha nila yung pera ng ng mga miyembro 'Di ba? Ito yung madalas kong punahin, lalo na pag nagde-debunk ako ng paranormal, 'di ba? Yung mga manggagamot na dinedebunk ko. Dito pa lang bagsak na sila Karamihan Yung may mga manggagamot naman na hindi nagpapabayad, 'di ba? Pero pag nagpabayad ang manggagamot sa akin, hindi na galing sa Diyos yung power niyan. 'Di ba? Kasi nakalagay dito sa Mateo 10:8, 'di ba? Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap nyong walang bayad, ay ibigay nyong walang bayad. Gasgas na to every time na nagde-debunk ako ng mga faith healer before. 'Di ba? Once na naningil yung faith healer nyo, na nagki-claim na yung power niya ay galing sa Diyos, 'di ba? Maraming ganyan Itong kapangyarihan ay ibinigay sa amin ng Diyos. Ibinigay pala sa inyo, bakit nagpapabayad kayo? Kabilin-bili na ng nasusulat sa Bible, ibinigay nyo, tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo ng walang bayad. Yung panggagamot nyo. 'Di ba? Ngayon, kung magpapabayad yan, hindi galing sa Diyos yan. Yung pagpapagaling. Isipin nyo na lang na yan kapag kontra sa Diyos ang ginagawa, saan manggagaling yun? Dalawa lang naman yan Isa sa good side or sa bad side. Dahil hindi galing sa Diyos yan, malamang hindi sa good galing yung kapangyarihan yan. Galing saan yon? Kayo na magsabi. 'Di ba? At pag galing yun sa kabila, 'di ba? May kapalit yun. Kadalasan ganyan pagka demonyo 'Di ba? Pagka binigyan ka ng pabor ng demonyo, may kapalit 'yon. Buti nga sa mga pasyente, ang kapalit lang, bayad lang, 'di ba? 'Yun ang nagiging kapalit. Pero kung tutuusin, kung yan ay binigay sa iyo, magagalit sa iyo ang Diyos niyan, men. Granting halimbawa, Diyos ang nagbigay sa iyo ng power na ganyan. Tapos nagpapabayad ka, aalisin ng Diyos sa iyo 'yan. Dahil kabilin-bilin niya, wag kang wag mong pagkakitaan 'Di ba?
Minsan may pilosopong nag-comment sa akin eh. Sabi ko na, paano naman mabubuhay yung manggagamot? 'Di ba? Yung binibigay na pera, yun ang kinakabuhay nila. O di magtrabaho siya ng ibang trabaho. Basta yung binigay sa kanya ng Diyos, wag mong pagkakitaan. Kasi ibinigay sa iyo yan para makatulong sa kapwa mo. 'Di ba? Kaya diyan ako minsan tutol kay Nick Banayo na 5,000 pa ang bayad. Men. Paano nakatulong 'yun? Pinagmamalaki niya na na kami nakakatulong kami. Paano kayo nakatulong? Bayad kayo. 'Di ba? Pwede bang ganito ang sabihin natin? Ang Jollibee ay nakakatulong sa sa mga nagugutom? No, bayad ang Jollibee. Pag bumili ka ng fried chicken diyan, babayaran mo 'yon. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na nakatulong ang Jollibee sa negosyo 'yun eh. Same as mga ginagawa ng mga ito nila Senyor Aguila. 'Di ba? Panoorin niyo yung content ng KMJS diyan. Nasa YouTube naman na eh. Madali na i-search. 'Di ba? Pagpatuloy natin dito. Aguila, nagbabago-bago pa raw ang boses nito, sabi ng isang testigo na dating membro. Yung una po sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital. At biglang dumating din po si Jerence Kilario. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerence? Kaya mong magboses babae, boses katsila, sample? Ha? Kaya? Sige. Kaya? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Ito Well, na ang nagiging ganitong ginagawang pabago-bago ng boses ni Senyor Aguila. Ito yung minsan pag halimbawa yung mga ganyan, pag halimbawa nasusukol na, nako-corner na, ang only way na lang nila talaga tumanggi, no? Pagka ganyan, I mean, 'di ba, harapan namin na tinuturo ka na nung nag-aakusa sa iyo Tapos itatanggi mo, parang under oath pa kayo parehas niyan. So ibig sabihin, pwedeng may isa sa inyo nagsisinungaling. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi agad na si Senyor Aguila yung nagsinungaling. 'Di ba? Pwedeng yung nagdidiin kay Senyor Aguila or pwedeng si Senyor Aguila mismo ang nagsisinungaling. 'Di ba? Pero yung confidence kasi ni ate hindi mo matatawaran pag nagsasalita siya dito 'Di ba? Hindi ganito ang liar. Hindi ganito ka-confident ang liar. Boses katsila. Yan yung itsura niya, tinan mo. Ha? Kaya? 'Di ba? If nagsisinungaling hindi makakatingin ng ganyan yan And well, yun lang ay subjective point of view ko lamang. Pwera na lang kung halimbawa professional na or pathological liar talaga tong babae na to. 'Di ba? Nasaksihan namin yung ganyang kalakas ng confident na magsinungaling na yan. Pag con artist Si FLM ganyan Confident na confident pero kayo pa rin isipin nyo, pero sa akin, 'di ba, parang walang sense if magsisinungaling si ate sa kanya sasabihin. Maliban na lang kung babayaran siya, 'di ba? Kaya lang sino magbabayad diyan? I mean, ano naman ang magigain ng magbabayad diyan pagka sinira parang ganito men, 'di ba? Naalala ko yung issue ko kay Ghost Hunter 88 before. Yung mga matagal na nanood sa akin. Nagkalat sila baby boss ng fake news. Na ako daw pinagbabantaan ko daw ang buhay ni Ghost Hunter 88. Nag-message daw ako na pinagbabantaan ko daw ang buhay ni I mean, what the fuck? Anong sense nun, men? Let's say totoo na pinagbanta. Anong magigain ko pag pinagbantaan ko ang buhay ni Ghost Hunter 88? Di lalo ako natalo doon. Alam niyo kung bakit? Ang gusto ko nga mangyari, makaharap ako ni 88 paano
Paano pag pinatay ko si 88, paano niya pa ako harapin? Paano pa mapapatunayan lahat ng claims ko? Diba? Hindi ba mas may sense sila Ghost Hunter 88 ang magpapatay sa akin? Dahil ako yung nag-i-expose sa kanila? Diba minsan hindi tinitingnan dapat natin yung logic behind ng mga bagay na ano natin? Na nasasagap natin? Kayo ba, yung mga may ano ba yon? May sense ba yon na ako ang magpapatay kay Ghost Hunter 88? Ako ba yung nawawala ng hanap buhay? Every time na ine-expose ko yan? Diba? Kahit pa sabihin yung mukha akong pera eh. Kahit pa sabihin yung pera ang habol ko, kaya ako kino-content sila 88 eh. Mas lalong walang sense yun. Ba't ko papatayin yung pinagkakakitaan ko? Diba, men? Come on. Magpatuloy natin. Sige. Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo. Opo. Well, ang ganitong ginagawang pabago-bago ng boses ni Senyor Aguila ay hindi na bago. Dahil naging modus na rin ito ng mga nagpapakilalang manggagamot at manghuhula na nakuha nila umano ang kanilang kapangyarihan dahil sa Santo Niño, lalo na kapag sinasaniban sila nito. Kaya nga di nakakapagtaka na meron din ganitong modus si Senyor Aguila dahil nga kiniklaim niya na siya ang reincarnation ni Santo Niño. Kaya nga, ako nga hindi ako naniwala. Pansin Yan nyo, eh. kumukulog. Yan ang problem pag may nagki-claim, di ba? Most of us, hindi na tayo nagbabother na double check kung totoo ba yung nagki-claim na yan. Di ba? Actually nga yung yung pagsubok, minsan kasi pagka ang isasagot sa atin ng ng mga halimbawa ganyan, nasa sa inyo yun kung maniniwala kayo sa amin o hindi. No, hindi dapat ganun eh. Ipinagbili ng Diyos kasi mga men na talagang subukin niya mga yan. O basahin natin, subukin natin. O, magbasa tayo ng talata. Okay, dito mga kababayan ko, sa Bible verse na unang Juan 4 versikulo 1. Mukha pa kung ang sinasabi dito sa talata na to. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Pinagbibilin pala yan eh. Sa Bible nasubukin mo eh. Kaya yung mga halimbawa, yung mga quote-unquote leaders na yan, na pag tinatanong mo at ikaw ay matanong, di ba? Matanong ka o bakit ganun tatasay? Nasa sa iyo yun kung maniniwala ka o hindi. Layasan nyo na yan. Ayaw nilang magpasubok. Di ba? Pag ayaw nilang magpasubok, layasan nyo na yan. Walang kwentang grupo yan pagka ganyan. Katulad nito ng kila Senyor Aguila. Halimbawa, pagkaharap na, yung parang hindi na alam yung sinasabi. Or wala na siyang alam dun sa kinlaim niya. Di ba? Paano pa magiging leader niya? Ilalaglag din pala kayo bandang huli. Di ba? Pagka nakukorner na, hindi niya na alam yung ginagawa niya. Di ba? Mahirap yan ganyan. Kaya, hindi naman masama maging mapanuri eh. Di ba? Katulad nung sinabi ko, 'di ba? Binili naman sa atin 'yan sa banal na kasulatan min eh. Na suriin mo lahat eh. Wala naman sinabi doon na paniwalaan mo agad-agad. Kasi nga may lilitaw talaga, expected talaga ng Diyos na may lilitaw na ganyan. Kaya trabaho natin as a human na i-identify doon ng tama o mali. Paano natin magagawa 'yon? Kapag labag yun sa pinag-uutos, katulad ng example ko kanina, ang utos wag magpabayad, nagpapabayad. May kinalaman sa pera lagi. Ligwak na yan, men. Hindi ganyan ang sinugo ng Diyos eh. Hindi ganyan yung pinili niya eh. Pag may involved na pera, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako perpekto. Kaya nga hindi ako nagki-claim na ako ay pinili eh. Kasi
napaka-tanga naman ng Diyos kung halimbawa magpipili siya na representative katulad ko. 'Di ba? Na isang makasalanan na tao na hindi nasusunod ang gusto niya. Siyempre pipili 'yan ng tao na naging makasalanan man ng una, 'di ba? Pero pipilitin na mapasunod sa mga gusto niya. Wala namang perfectong humans eh. May history ng may history ng halimbawa pag nanakaw, yung mga kinuha nga ni Jesus Christ na disipulo, dati mga makasasalanan yung mga yan eh. May tax collector pa eh. 'Di ba? Yung pero after nilang sumunod kay Jesus Christ, na sila? Karapat dapat na sila. Ako ngayon sa estado ngayon, karapat na, marami akong kasalanan. Marami akong ginagawang kasalanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung pipili tayo ng susundan natin, siguraduhin natin na sa current state niya ngayon, nasusunod niya ang Panginoon sa pinagbilin niya. Kahit na sabihin mo dati siyang kriminal, 'di ba? Kung ngayon ay nakikita mo naman na hindi siya nagpapabayad na, 'di ba? Hindi na siya nanggagancho ngayon. 'Di ba? Medyo na tayo, medyo bigyan na natin konsiderasyon, pero still, 'di ba? Suriin nyo pa rin dahil kabilin-bilinan yun. Senyor Aguila, Nag-commercial pa mga men. You can get up to 50% cashback, no voucher required. Switch to ShopeePay para maka-avail ng free baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa committee ito. Kumulog daw eh. Kasi kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog. Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Renz Kilario, kay Senyor Aguila? Unsa imong pagkaila ni J. Renz Kilario or Senyor Aguila? Ingon siya ko na ang Ginoo. Sinabi niya sa siyang Panginoon, Your Honor. So, consistent, no? Kayong tatlo, Nina Jane at Renz, Panginoon ang pagkakilala. Sinabi daw Senyor Aguila. Sinabi. Meron kang affidavit dito. Sinabi mo, he was able, referring to Haring Aguila. Yes po, sir. He was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si J. Renz Kilario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. Salitang Bisaya. You confirm that, Jerez, kaya mong magboses babae, boses katsila, sampol? Ha? Kaya? Sige. Kaya? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird," kiahaw. Kiahaw na bird, no? Kind of bird. "Let the bird sing." And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Ito yan. Kumanta yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that Nga. galing sa kanya o galing sa ibon? May ibon talaga dumating na kumakanta? Sabi niya, tingog langgam kiahaw, at may tumunog na naman din na ibon. Okay ah. Ayos There was a time that it was raining hard and Senyor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became that. Hindi ito sa lahat ng oras kasi dinidebunk natin yun eh. Malay mo, may power naman talaga. 'Di ba? Ito lilinawin ko ha.
malay mo may power, 'di ba? Or malay mo nagpapanggap lang na may power. Pero 'yan ang sinasabi ko kanina na sinabi ng banal na kasulatan kanina. Para ako nasusunog pagka sinasabi ko no, na banal na kasulatan, na may maglilitawan naman talagang ganyan. Ang ko-questionin na lang natin, hindi kung fake ba yung ginagawa o hindi. Ang questionin nyo kung galing talaga sa Diyos o hindi. 'Di ba? Paano natin malalaman kung galing sa Diyos kung hindi labag dun sa sinabi? Katulad ng sinabi ko, halimbawa nakakapagpagaling niya ng may sakit, na totoo nga naman na gumaling, pero nagpabayad, hindi galing sa Diyos yun. Dahil ayaw ng Diyos yun. Ganon mag-double check, di ba? Huwag na nating isipin na fake yun, yung ibon na, fake na pinatigil. Paano kung talagang nagagawa niya yun? Di ba? Kaya wala na yun, wala na sa question kung totoo o hindi yung himala. Ang question na lang doon kung galing ba sa Diyos yun o hindi. At alam na natin ngayon kung paano mo yun malalaman. Die-hard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, sabi niya? Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging die-hard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang die-hard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, well. Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. Oo, So pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up ang mga akusasyong iniimbestiga. Ayos Commercial ba to, men? Commercial nga. Wait lang Get ready to araw na budget. Parang ginagawa na nila ng paraan dahil nakaramdam na naiimbestigahan sila. No? Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod... Ang hindi ko naiintindihan, ito si ma'am teacher siya, Teacher siya. So, I consider mga teacher mataas ang pinag-aralan Kasi may board exam pa yan, mga men, di ba? Pero bakit ganun? Ang bilis nilang na, yun na hindi ko naiintindihan. Ako na bagsak lahat ng grades ko sa nung high school at college. Pasang-awa ako. 'Di ba? Alam ko naman na kaululan 'yun. Pero itong mga kababayan natin na mataas ang pinag-aralan, hindi ko alam. May pulis pa nga daw na nag-awol para sumali lang diyan, men. Ano yung nakita kaya nila diyan, Sa kapihan ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng binasa ni Chair sa affidavit nyo. Opo, ma'am. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Di ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makakakumand ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman, lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may if registration kami. Ano? May FM registration kami, nagsulti-sulti na unta ko sa FM registration nga ako, Mesiya, ako, Isos.
Yung tahod ng Ano daw? mga tao, yung respeto, gumikan sa pag ni Rosalina. Ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nilang Rosalina. Dahil sa ang tawag yan? Dahil sa dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. Yun yung yung naibawan, Your Honor, nga si Rosalina. Di dyan na malaman ko ano sasabihin niya, ano? Di ba? I mean, hindi ba kayo nahihiya na ganito ang leader nyo? Na kapag ka na-question na parang dinideny niya na yung mga sinabi niya sa inyo. Di ba? I'm so sure, halimbawa, after neto, ano, pagbalik niya dun sa ano niya, pagbalik niya dun sa kulto niya, ang sasabihin niya dun, kukondisyon niya na naman yung ano, yung mga isip ng mga kasama niya na kung bakit hindi siya nakapagsalita ng maayos diyan. Ang sasabihin niya doon, tayo ay katulad ni Kristo, ako ay sinusubok din. Kaya may mga nasasabi ako doon na para iligaw sila, di ba? Mga ganyan na magiging palusot niyan eh. Sinabi sa akin ng Diyos Ama na ako ay wag ko munang sabihin ang aking tunay na pagkatao dahil hindi pa napapanahon. Mga ganyan ang magiging palusot niya sa miyembro niya. At yung mga miyembro niya maniniwala na naman uli. Di ba, men? Pero dito pa nga lang ano na to, example na to ng ano eh. Ng parang niloloko mo yung mga miyembro mo pagka itinatanggi mo ngayon sa publiko yung mga sinabi mo sa kanila. 'Di ba? Yung sinasabi mo na ikaw ay reincarnation ni Santo Niño, ni Jesus Christ. Tapos pagdating diyan, hindi po totoo 'yun, wala po sinasabi, 'di ba, men? Ano pang credibility mo? Kaya lang syempre dahil nag-invest na ng tiwala at feeling sa yung mga tao. Madali lang naman na ano 'yan eh. Mamaniubra mo 'yan pag nakabalik ka na dun sa inyo eh, pag nagpulong na kayo eh. Just like yung ginagawa ni 88 ano. Yung halimbawa nabubuking na eh, mismong miyembro niya na eh. Ako hindi na dahil sa akin ano, pero natutuklasan na ng mga followers ni Ghost Hunter 88. Yung mga bago lang po nakikinig sa akin, si Ghost Hunter 88 po, peking Ghost Hunter po 'yon na pinapalabas niyan totoo yung taong ahas na hinahabol niya, di ba? May pagkakataon kasi na nagdududa na yung ano eh. Nagdududa na yung mga tao kay Ghost Hunter 88. 'Di ba? Pero ang ano kasi doon, alam na ni 88 kung paano hilutin yung mga tao na 'yon. Let's say halimbawa, wala namang pinapakitang ahas, ano, nababasa na natin yung comments sa baba, wala ka namang pinapakitang ahas eh. Nagdadrama lang kayo eh. Biglang papakantahin niya si Linyo. Biglang lalambot na naman yung yung puso, makukuha niya na naman uli yung yung tiwala ng mga tao. 'Di ba? Parang same as this one, ganun din ang mangyari. Dahil na-expose na siya, pagbalik niya na naman doon sa doon sa lugar nila, may sasabihin lang yan na tayo ay sinusubok lamang, hindi pa napapanahon para makilala nila kung sino talaga ako. 'Di ba? Mga ganyan palusot ang aanuhin yan doon eh. Nagkuan. Ngani maglisod pa kog dawat ani nga katungdanan ni Honor kay usap ako kabatan-on wa pag tinatawag ka nga nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? Dili, waya ako tawagan nga Haring sa Agila. Waya ako tawagan na Your Honor. Oh, waya. Imposible Ang waya nga. tawag nila Your Honor is Senyor Aguila. Senyor Aguila, sige. Bakit ka tinawag na Senyor Aguila? Kasi yung Senyor Aguila is screen name na is as a music composer, nagcompose ako ng kanta. Nauutal na siya, no? Composer ka, Senyor Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag ito, divine second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music? Kumakanta ka? Opo. Kumukompose. Compose.
Mr. Chair? Yes, go ahead. Go ahead. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo sa buong maghapong ito, 8 oras na halos. Ito Paniwalaan isang niyo huling naman po, Your pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite. Inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Hindi po. Mukhang may naaamoy sila, ano, Salamat kayo, Mr. Chair. Last chance. na may tao sa likod Pero, nito. nagtatanong ka kay Mr. Galarita kung anong mga desisyon na gagawin mo. Yung humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanida po, yung Your Honor, yung So, lumalabas, Secretary General noon na yung parang dami lang to si Senyor Aguila. Siya yung naiipit, may big boss pa sa kanya pala. Nagigets ko na. Hindi to kulto, more like parang sindikato. May pagkakulto na rin, pero parang siyang sindikato din. may alam sa kaya nga, ako nga hindi ako naniwala. Kung mapapansin nyo, kumukulog. Senyor Aguila, baka pati yung langit magsabi na po kayo ng totoo sa committee ito. Kasi kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog. Diba? So parang dito sa napanood natin, parang may na-uncover na may mas mataas pa pala sa kanya. Diba? Parang nagbago yung point of view ko tuloy na hindi na siya kulto. More like para siyang sindikato na, no? Then gagawin niyang gatasan yung mga tao, pagtatrabahuhin niya. 'Di ba? Yung mga benefits nga daw, ang mga pwede lang daw mag-aral yung mga qualified sa 4Ps . Alam niyo yung 4Ps? Yun yung benefit na natatanggap ng mga mahihirap pagka may pinapaaral, at yung natatanggap na pera na yon ay ibinibigay daw nila diyan. Parang parang kulto / sindikato. 'Di ba? Anyway, ang huling word ko lang naman, mga kababayan ko, labanan na natin yung kulturang ganyan. 'Di ba? Meron naman tayong mga standard na religion diyan na lehitimo naman, Katolisismo. Bagamat may iba't ibang interpretasyon sa Bible, 'di ba? Pero meron na tayong pamimilian Katoliko, Iglesia ni Cristo, kahit Islam, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing, kasi kalayaan din natin kasi na sa batas natin yung religious belief, halimbawa may sarili kang religious belief, pero ang sinasabi ko, mag-ingat tayo at suriin natin mabuti yung yung nagre-recruit sa atin at yung sasalihan natin. Hindi basta pinangakuan tayo ng matamis, 'di ba? Doon na tayo agad. At ang pinakaunang red flag, pagka halimbawa kini-question mo na yung hindi ka na sinasagot ng maayos, 'di ba? Ang Katoliko, pagka kin-question mo ang authority niyan, sasagutin ka niyan. Ang Iglesia ni Cristo, ganun din, sasagutin ka niyan, na ayon do sa paniniwala nila. Kahit din Islam, 'di ba? Pero yung mga putok sa buhong sekta diyan, na pagka natatanong mo na, biglang sasabihin na nasa sa iyo yun kung maniniwala ka o hindi. Iwanan nyo na yan. Diba? Nakakabwisit kasi minsan yung mga ganong palusot Diba? Kaya ka nga nagtatag na religion at ikaw yung pinuno, kaya mong i-defend yung faith na tinuturo mo. Ngayon kung hindi mo masasagot yan at iwas ka ng iwas, diba? Dapat napapaisip na kayo sa mga ganyang bagay. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. Proceed tayo do sa final video natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Bye-bye.